Katapat ng gulong ko sa trailer sa unahan, bumangga sila sa nakaparada. Tumalsik. Bubiyahe papuntang Batangas ang driver na si Ryan o mas kilala bilang si Biyaherong Guardians nang biglaan na lang siyang napahinto dahil may nasagasaan na pala ang minamaneho niyang trailer truck. Isang rider kasi ang sumalpok sa isa pang maliit na truck at ang angkas nito ang tiyempong nagulungan ng kanyang trailer truck. Nahabol yung kasama niya kasi may kasamang siya nauna eh. Yung napagapaan ko ng mata, yung anak niya. Pero ano nga ba ang liability ng driver na nadamay lang sa isang sakuna sa daan? Ayon sa isang abogado, reckless imprudence ang kasong sinasampa sa mga sitwasyong ang kababayaan ng isang tao ang naging sanhi sa pinsalang naidulot sa iba. At sa kaso ng truck driver na si Ryan, masasabing hindi raw siya pwedeng habulin sa nangyari. Una, meron ba siyang kapabayaan o negligence? Wala, di ba? Tumalsik lang sa kanya eh. Pangalawa, yung bang pinsalang nadulot dun sa biktima ay kapabayaan niya ang naging dahilan. Hindi rin eh. Kasi ang nakapinsala doon sa biktima ay yung vehicle, yung sasakyan na nakabunggo sa kanya. Tumalsik lang siya doon sa truck eh. Nauwi na sa aregluhan ng insidente. Tiling lang daw ng pamilya ng nasawi. Tulungan sila sa mga gastusing kakailanganin na ibinigay din ng kumpanya ng truck. Sa legal na pananaw, hindi raw totoo ang sabi-sabing basta makasagasa ng tao ay automatic nang makakasuhan ang driver. Kakailanganin pa rin daw busisiin ang mga ebidensya, lalo na para sa mga posibleng nadawit lang sa kapabayaan ng iba. Kung wala kayong mga dashcam video cameras, picturean na lang ninyo kagad yung mga sasakyan, yung forma ng sasakyan. Kasi sa pictures, makikita agad kung sino ang wala sa lane, kung sino ang lumabag sa traffic laws. Pangalawa, tumawag ng pinakamalapit na police o traffic enforcer para gumawa ng traffic accident report. Para later on, kung magkakaroon ng demandahan, alam mo kung sino yung kakasuhan mo. Pakiusap naman ni Ryan sa mga motorista, huwag tumapat sa blind spots ng malalaking sasakyan at paalala niya sa mga kapwa truck driver na maaaring humarap ng kaparehong sitwasyon. Relax lang po talaga, huwag bababa hanggang walang pulis. Kasi hindi po namin masabi hindi namin control yung ng mga tao eh. Kasi pwede kami pagpupin pag bumaba. Kailangan ilak ang pinto, huwag bababa hanggang walang pulis. Kung pinakailangan talagang lumayo sa truck, pumunta sa mga pinakamalapit na presinto. Bukod sa pagkatuto sa defensive driving, dapat ding baon ng mga motorista ang kaalaman kung anong dapat gawin oras na may makaharap silang aksidente sa daan. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Hassle-free para sa marami ang paggamit ng digital banking sa iba't ibang transaksyon online. Pero sinasamantala rin ito ng mga scammer. Ang isang user nga na ito ng online banking na Maya, na-scam at nawalan umano ng tumataginting na 400,000 pesos. Ang siste, nakatanggap siya ng text message na mukhang galing sa Maya. Kalakip niyan ang link na kanya raw klinik. Yun pala ay dumiretso ito sa website ng mga hacker. Nagagawa nila gamit ang illegal na cell towers na ginagaya ang pangalan ng mga lehitimong kumpanya. Ang tawag dyan, phishing. At layo niyang nakawin ang data ng users. Giit naman ng Maya, hindi sila kailanman nagpapadala ng text messages na may link. Kaya ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC nakikipag-ugnayan ngayon sa mga cybersecurity experts mula De La Salle College of St. Benilde. Ang goal nila, makabuo ng contra-scam tool para sa mobile phone. What if the government can have a better tool to protect them online? We're trying to address the issue of hijacking, phishing, phishing. Kasi these are the first part before you become a full-blown online victim of financial crime, identity theft. Pinangungunahan ng mga eksperto mula College of St. Benilde ang proyektong anti-phishing tool na tinatawag na Behavioral Biometrics and Content Analysis, a multi-pronged machine learning approach to thwarting SMS phishing. Pinondohan ang research and development ng proyekto ng 15 milyong piso ng DOST. Layunin daw nito na makabuo ng machine na pwedeng magamit ng mga telecommunication companies para mabilis nang mabisto kung ang natanggap bang text message ay peke at ang goal ay para lang makapang-scam. Our intention is to create the engine. Kasi the individual tools on the user side, ang pwedeng mangyari is nag-a-alert na lang siya. Pwede namin ilagay yan sa with Globe or Smart, no? We can partner with them and then put this tool on all users para maawa-warn ka agad, no? Pagkakataon na rin daw ito para magkaroon ng sariling teknolohiya ang bansa na makakatulong sa cybersecurity. Karaniwan daw kasi ng ginagamit ng gobyerno, binibili pa ang cybersecurity tool abroad.
So ang maganda dyan is a country level solution. Hindi siya yung bibilhin mo pa. No? Gagawin natin to para sa bansa at pag na-implement to, lahat ng tao na nandito sa Pilipinas, kahit may mga foreigner gumamit ng SMS dito, we will be able to protect everyone. Nilalagari na ng DICT na matapos ang proyektong ito. Posible raw kasi na dumami pa ang mga scammers lalo na sa panahon ng pangangampanya. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Kung isa kang plantito o plantita, maaaring napukaw na rin ang atensyon nyo sa mga bonsai na ito. Ang perpektong hugis at ganda, pinagtsatsagaan ng ilang taon ng mga nag-aalaga. Isa dito si Michael Doronilla, na 3 dekada ng bonsai seller sa Quezon City. Sa puhunan raw na 2,000 piso at tamang kaalaman sa pag-aalaga, pwede ka na magsimula ng bonsai business, kung saan hanggang triple ang tubo ng pera. Pinilagaan mo, tatagal, doon nagmamahal, yung maliit na puhunan mo lumalaki. Parang parang bangko, mas malaki pang tubo sa halaman. Iba't ibang uri ng puno ang pwedeng gawing bonsai, gaya ng red balete, santan at mangga. Kadalasan, nagsisimula ang presyo ng bonsai sa 2,500 pesos per piece. Pero ang ilan sa mga ito, tulad ng bandige, umaabot ng milyon ng halaga. Bantigi ang medyo mataas ang presyo sa pagdating dito sa Pilipinas. Kung titingnan mo siya, yung balat pa lang yan, talagang matandaan tingnan. Pero hindi natatapos sa pagbenta ng bonsai ang hanap buhay ng mga nag-aalaga nito. May dagdag na kita pa sila sa pagpapatrim at serbisyo ng bonsai, kung saan umaabot sa 3,500 pesos per client ang kanilang kita. Halimbawa, pag yung nagme-maintain ka sa bonsai, malaki ang kita doon. Halimbawa, bumibili sa'yo yung customer, pinapalagaan sa'yo, yun, ikaw ang magme-maintain doon, mahal ang araw noon. Nasa 3,000 yun, 3,500 ganun. Sabi nila, money don't grow on trees. Pero sa pag-aalaga ng bonsai, hindi lang pala halaman ang tumutubo, pati ang puhunan. Mobile Journal, Ivan Tarigi po, hatid ang muka ng balita.